Bago po ako magsimulang mangaral, isa munang pagbati sa mga tatay. Araw natin to. Happy Father's Day. At binibiro ko yung mga bumabati sa akin na Happy Father's Day. Ano yung sabi ko? Cake yan. Cake. At sabi ko, joke lang yon. Samahan nyo na ng ice cream. Ang aking ipangangaral sa umagang ito ay masasabi ko na isa ring ama. Katunayan, siya ay kinikilala ng ama ng sambayanan ng Israel. At kung mayroon kayong Biblia, ay maaari nyo akong sabayan sapagkat ito ay nasa Awit Kapitulo 90. At makikita ninyo dito sa awit na ito ay sulat ni Moises. Kaya nga't sinabi ko na ito ay isang panalangin ng isang ama ng Israel, dahil siya ay ang taong tinawag ng Diyos upang pangunahan ang Israel. Siya ang tinawag ng Diyos upang iligtas ang Israel, ilabas sa kamay ng paraon sa Egypt. Palagay ko kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia, alam niyo ang kwento. Nariyan yan sa palabas, maging sa cartoons, ay mayroong ganitong kwentong patungkol kay Moises. At kung kayo ay nasa edad na 80, ay noon ay mayroon ng palabas sa sine ng pamagat ay Ten Commandments. At yan ay isang bagay na naitanim sa isipan ng mga tao na nakahati ang dagat. Ito ba ay isang kwento lamang na sabing kwentong barbero, o ito ba'y talagang totoong nangyari? Totoong nangyari sapagkat ito ay nasa Biblia. Kaya't ang taong ito ay tinawag din na ang tao ng Diyos. Alam niyo, si Moises ay isang beses lamang siyang tinawag na the man of God, ang tao ng Diyos. Ano ang kakaiba na naging karanasan ni Moises sa mga propeta ng Diyos o sa mga masasabi natin na tinawag ng Diyos para pangunahan ng bayan ng Diyos at ituro ang salita ng Diyos? Si Moises lamang ang humarap sa Diyos ng 40 araw at 40 gabi na nasa bundok ng Sinai na walang pagkain at walang inumin. Kaya ba natin yun? Paano nangyari na ang isang taong hindi kumakain at hindi umiinom ng 40 araw at 40 gabi ay buhay pa? Sapagkat kaharap niya ang Diyos. Ito ang taong sabi niyang gusto kitang makita ng mukhaan, Diyos. At sumagot ang Diyos, hindi maaari. Dahil walang sino mang tao ang mabubuhay kapag ako'y humarap. Isipin lamang ninyo, sino bang gumawa ng araw? Ang Diyos. Alam ba ninyo na kapag kayo tumingin at tumitig sa araw ng napakahaba, maapektuhan ang inyong paningin? At alam ba ninyo kung gaano kalayo yung araw sa mundong ito? Pero makasisira pa rin ang ating mga mata kung tayo ay tititig ng matagal sa sinag ng araw. E ano pa kaya kung tayo ay nasa harapan ng Diyos? Kaya nga't ang sabi ng Diyos, hindi maaari, Moises, na ako ay iyong makita, ngunit ipapahayag ko sa iyo kung sino ako. Ang pagkagamit sa Biblia at ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises at ang pagpapakita ng Diyos ay ang kanyang likuran. Ano ibig sabihin ng likuran? Ngunit pag binasa natin, ang likuran ay inilagay ng Diyos si Moises sa isang gitna ng bato at tinakpan si Moises at dumaan ng Diyos at merong siyang narinig
na pagpapahayag ng Diyos. At ang isa sa pagpapahayag, ang Diyos ay napakayaman sa habag. Diyos na nagpapatawad. Diyos na nagmamahal. Totoong Diyos ay humahatol din. Dahil siya nga ay Diyos na banal. Ngunit ang lahat ng iyan ay kasama na siya ay Diyos na nagpapatawad, nakikinig, at nagmamahal. Sa umagang ito ay nais kong ating tignan at basahin ang awit Kapitulo 90. Ito ang salita ng Diyos. Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos. Mula sa walang hanggang sa walang hanggan, iyong ibinalik ang tao sa alabok. At iyong sinasabi, bumalik kayong mga anak ng mga tao. Sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas, o gaya ng isang gabing pagbabantay. Iyong dinadala sila na parang baha. Sila'y nakatulog, kinaumagahan ay parang damo na tumutubo. Sa umaga ito'y nananariwa at lumalago, sa hapon ito ay nalalanta at natutuyo. Sapagkat ang iyong galit, ang sa amin ay tumupok, at sa pamamagitan ng iyong galit kami ay nabagabag. Inilagay mo ang aming kasamaan sa iyong harapan. Sa liwanag ng iyong mukha ang lihim naming kasalanan. Sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming mga araw ay lumilipas. Nagaya ng buntong hininga, ang aming mga taon ay nagwawakas. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, at kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito'y madaling lumipas, at kami ay nawawala. Sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng galit mo at ng iyong galit ayon sa pagkatakot na marapat sa iyo? Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Manumbalik ka, O Panginoon. Hanggang kailan pa? Sa iyong mga lingkod ay mahabag ka. Busugin mo kami sa umaga ng iyong tapat na pagmamahal, upang kami ay magalak at matuwa sa lahat ng aming mga araw. Kami ay iyong pasayahin ayon sa dami ng mga gawa ng iyong pagpapahirap sa amin, at kasing dami ng mga taon na aming kasamaan nakita namin. Mahayag nawa ang gawa mo sa iyong mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanilang mga anak. At talatang 17, sumaamin nawa ang biyaya ng Panginoon naming Diyos at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, itatag mo ang gawa ng aming mga kamay. Pagpalain nawa ng ating Diyos na banal ang pagbabasa ng kanyang salita. Sa ibabaw ng kabanatang 90, kung tayo ay pareho ng Biblia, ay makikita natin na ito ang simula ng tinatawag na ika-4 na aklat. Madalas yung narinig sa akin na ang awit o ang salmo ay binubuo ng 150 chapters, ngunit ito ay nagkaroon ng pagkakahati-hati sa 5 aklat. Ngayon, yung pagkakahati-hati na yan ay ang gumawa niyan ay ang siyang nag-ipon at nagkumpul-kumpul ng mga awit na ito at sinadya niyang igrupo ito
ng tinatawag ng ika-unang aklat, ikalawa, tatlo, at tayo ngayon ay nasa ika-apat na aklat. Ang pagbabasa ng awit ay hindi chronological o ang taon ay dumadagdag na masasabi natin na ito ay pwedeng sabayan ng paghaba ng panahon. Ngunit hindi ganito ang disenyo ng nagkumpul-kumpul na nag-ipon ng aklat ng awit. Inilalagay niya ito at ginugrupo niya sa isang pangkat dahil meron siyang nais na tukuyin. At marami at karamihan sa mga tinatawag na mga Old Testament scholars, ang awit na ito na 90 na nailagay sa ika-apat na aklat ay patungkol sa mga Israelita, sa mga Hudyo, na mga bihag na sila ay dinala sa malayong lugar at sila ay naging bihag ng Babylonia at sila ay naging bihag doon ng napakatagal na panahon. Yung scripture reading natin kanina na kay Amos ay hindi pa sila bihag noon. Ngunit naroon na ang babala ng Diyos. Naroon na ang panawagan ng Diyos na huwag silang magmatigas. At ito naman na ating binabasa ay tapos na ang mga babala at sila ay naging bihag. Ang iba sa mga dalubhasa sa Old Testament ay nagsasabing ito ang panahon na sila ay pabalik na sa bayang Jerusalem. Ano pa man ang panahon, dahil hindi nakalagay dito, ay ang lahat ng yan ay masabi nating haka-haka o ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Ngunit ang pinagsasangayunan ng lahat, ito ay galing kay Moises. Ngayon, tingnan ninyo ang pagkahiwalay ng panahon. Kung ito ay galing kay Moises, kailan niya ito sinulat at kailan niya ito idinalangin sa Diyos? Alam natin na ang bayang Israel na kanyang pinamumunuan ay talagang mga pasaway na mga tao. Tingnan ninyo ang kasaysayan ng Israel. Bago sila lumabas sa Ehipto, bago sila pinayagan ng paraon na lumaya sa Ehipto, ay sunod-sunod na salot ang naranasan ng mga Ehipsyo. Pero ang Israelita ay walang nararanasan na salot. At bago dumating ito, si Moises ang nagsasabi sa paraon, ito ang gagawin ng Panginoon sa iyo. At ang kahuli-hulihan ay ang lahat ng panganay ng Ehipsyo ay namatay. At kasama na rin doon ang panganay ng paraon. At sa kanyang matinding kalungkutan ay pinalayas niya ang mga Israelita dahil sa kanyang isipan ay baka maubos ang Ehipsyo kapag narito pa ang mga Israelita. At tuwang-tuwa mga Israelita at saan kayo makakita ang dagat ay nahati. At tumawid ang mga Israelita, sabi sa Eksodo, sa tuyong lupa. Pero alam ba ninyo, 40 araw lamang ang lumipas nang sila ay nasa lugar ng bundok ng Sinai ng pagtawid. At nang si Moises ay tinawag ng Diyos na umakyat sa bundok. At si Moises ay 40 araw at 40 gabing nasa presensya ng Diyos. Alam ba niyo pagbaba ni Moises, ano ang kanya nasaksihan? Mayroong baka na inukit sa ginto ang kanilang sinasamba. Alam naman natin na ito ang mga Diyos-Diyosan nanggaling sa Ehipsyo. Para bang kay bilis? Ano ba ito? May amnesia? May Alzheimer's? May dementia? Hindi na naulit na nahati ang dagat na pula. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang nahati ay isang ilog
Ito ang Ilog Jordan, pero hindi ang dagat na pula. At kay daling makalimot ng bayang Israel. Kaya masasabi natin na ito ang background ng awit 90. Ito ay isang seryosong panalangin at ito ay tumutukoy sa Diyos na walang simula at walang katapusan. O yung tinatawag nating God's eternal nature. Tingnan ninyo ang talatang 1 ng awit 90. Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos. Mula sa walang hanggan sa walang hanggan. Itong mundong ito, sinasabi ni Moises, wala pa yan, ikaw ay nariyan na. Ikaw ay Diyos mula sa walang hanggang sa walang hanggan. At masasabi rin natin, ito ay tila isang confession of faith o pagpapahayag ng pananampalataya ni Moises kay Yahweh dahil kanyang sinabi, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Anong tahanang dako? Dwelling place. Ikaw ay ang aming tahanan. Ikaw ang aming lugar, at sabi na ibang salin sa English, a place of refuge. Ikaw ang aming sinisilungan. Ikaw ang nagbibigay ng gabay at proteksyon sa amin. At sabi ni Moises, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Alam niyo, ito hindi alam ng mga tao. O kuminsan, ayaw alamin ng mga tao. Lahat ng tao sa mundong ito ay tahanang dako ng Diyos. Alam ba ninyo yun? Ang mundong ito ay nasa kamay at kapangyarihan ng Diyos. Lahat. Katunayan, ang tawag ni Moises dito ay Panginoon. Madalas nyo ring marinig sa akin, babantayan natin ang Biblia kapag lahat ay nasa malaking titik o letra, kapag ito ay all capital letters sa English na Lord, capital L, capital O, capital R, capital D, yan ay Yahweh. Kung isasalin sa Hebreo. Ngunit kapag ito ay capital P lamang at ang mga sumunod na letra ay mga maliliit na titik, yan ay Adonai sa Hebreo, na ang ibig sabihin, Panginoon, alam mo yung ibig sabihin, ikaw ang aming master. Kumbaga, ikaw ang aming boss. Ikaw ang aming amo. At marahil hindi rin alam ng karamihan ng mga tao na ang lahat ng tao ay lingkod ng Diyos. Lahat. Lahat. Una, ang hininga natin ay galing sa Kanya. Ito sinasabi ni Moises, you are my master. At kapag sinabi ni Moises, ikaw ang Panginoon, ang sinasabi ni Moises, I am your slave. Ako ay iyong lingkod. Ako ay iyong alipin. Ganito ang distansya na pinapakita ni Moises sa Diyos at sa tao. Na kung tayo ay nabubuhay sa mundong ito, una, utang mo yan sa Diyos. Dahil ikaw ay humihinga. Hindi mo yung utang sa iyong nanay at tatay. Yan ay sa Diyos. At marapat lamang na ang Diyos ay magbigay ng kanyang gusto at utos sa kanyang mga likha. At tayo ay kanyang likha. At tama lamang na ang mga likhang taong katulad natin ay sumusunod sa Kanya. Tanungin ko kayo, mayroon ba tayong pagsunod sa ating Panginoon?
Nung araw, lagi kong biro, mananalangin ang tao kapag may kailangan lamang. Ang tawag nila hindi Panginoon, pengi noon. Kasi humihingi sila eh. Yun lang papasok. Pag may problema, doon lang sila mananalangin. Doon sila magsisisiyan. Di ka na kasi nagsisimba eh. Naalala yung simba. Kasi parang sunod-sunod na yung malas. Malas man o hindi, tungkulin natin, sundin ang kalooban ng ating Panginoon. At ito ang pinapakita ni Moises. At gusto ko rin makita natin sa kabanatang ito na kanyang sinasabi, kayo po ang Diyos na pang walang hanggang, walang hanggang, walang hanggan. At pagkatapos ay kanyang sinalarawan ang tao. Tingnan nyo kung ano ang kanyang pagkasabi sa talatang 3 ng awit 90, iyong ibinabalik ang tao sa alabok. At iyong sinasabi, bumalik kayo, kayong mga anak ng mga tao, sapagkat ang 1,000 taon ay sa iyong paningin ay parang kahapon lamang, kapag ito'y nakalipas o gaya ng isang gabing pagbantay. Iyong dinadala sila na parang baha. Sila'y nakatulog, kinaumagahan ay parang damo na tumutubo. Sa umaga, ito'y nananariwa at lumalago. Sa hapon, ito'y nalalanta at natutuyo. Wala pa ako nakitang damo. Sa umaga, sariwang-sariwa. Pagdating ng hapon, ay kulay brown na. Kulay berde, hapon ay kulay brown. Wala ako nakitang ganun. Sapagat, ang pinapakita rito ay hindi yung literal na damo na tumubo ng umaga at literal na damo na namatay at natuyo ng hapon. Ang pinapakita ay ang ikli ng buhay. Ang ikli ng buhay. At sinasabi rito ni Moises at iniambing niya, ang Diyos na walang katapusan at walang hanggan, at ang tao na may hangganan. Nang ito ay aking pinag-aaralan, mayroong isang paliwanag ang Hebreyo na kung bakit daw tayo tinawag na alabok. Dust sa Ingles. Dahil ito ay mayroong lengguwahe na bago ikaw ay maging isang alabok, ikaw ay kinakailangan pisain at pitpitin. Bagay, totoo naman, di ba? Kung nakikita natin yung mga, ano matawag doon, yung mga lupa na bukol-bukol, kung gusto mong gawing alabok yan, yan ay minamaso, kaya yan ay dinidikdik hanggang sa maging alabok. Bakit ko sinasabi ang bagay na ito? Sapagkat meron din siyang sinabi, si Moises sa verse 10, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon at kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito'y madaling lumipas at kami ay nawawala. Muling ipinapakita, kahit na sabihin mo na ang edad mo ay 80 anyos, ay ito ay napakadali pa rin lumipas. Dahil sinabi rin ni Moises na yung isang 1,000 taon sa may talatang 4, sa iyong paningin o Diyos ay parang kahapon lamang. Kapag ito'y nakalipas o gaya ng isang gabing pagbabantay. Ngayon, pag nababasa natin yung gabing pagbabantay, yung tinatawag na night watch, yan ay magmula 6 p.m. hanggang 6 a.m. At meron kayong makita maari na first watch, second watch, third watch. Yan ay tig-aapat na pagbabantay. Kung ikaw ay isang bantay ng panahong yaon, ang first duty ng first watch, 6 p.m. to 10 p.m. Second watch, 10 p.m. to 2 a.m. Tapos yung third watch ay from 2 a.m. to 6 a.m. Yun ang tinatawag na pagbabantay sa gabi. Ngunit, ang ipinapakita rito sa Diyos
ay ito'y saglit lamang. Ngayon, mapapansin natin na ipinapakita ang Diyos na walang hanggan at ang tao na may hanggan at kay bilis ng panahon. Ito ang punto ni Moises sa kaniyang kabanatang ito, na napakaikli ng ating buhay. At kung maikli ang ating buhay, paano natin ito gagamitin? Paano natin ito ipapamuhay sa mundong ito? Yung aking nanay, bago siya kinuha ng Panginoon, siya ay 88 years old. At kadalasan sa mga matatanda ay, anong wish mo? Hindi matatanda. Alam mo, sabi ng nanay ko, ang wish ko ay pagalingin pa niya ako at bigyan pa niya ako ng mahabang buhay. Nung narinig ko, 88 ka na, gusto mo pang madagdagan ang buhay mo. At ganoon din ang wish ng nanay ni Deacon Juni nung narinig ko. Ang nanay ni Deacon Juni ay 90 years old. At malakas, pumalakad pa. At isa sa wish niya ay humaba pa ang kanyang buhay. Katunayan sa Biblia, 70 years old ay maaring masabi natin, nakikita ko yung mga 70, malakas pa. Palagay ko kapag umabot ka ng 80, may bonus ka pang 10 taon. Pero ang binanggit dito ay, ngunit kung ang edad mo ay 70 at 80, ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami mawawala. Sinasabi ni Moises, mas mahaba ang iyong buhay, mas malungkot. Dahil marami kang nakikitang kalungkutan. At nakita ko rin ito sa kapatid ng aking ina. Nung namatay at burol ng aking ina, dahil nag-iisa na lamang siya sa magkakapatid, at siya ay umiiyak at sabi niya, ang sakit pala kapag nakita mong unti-unti ang iyong mga kapatid ay namamatay na. Ang sakit. Itong aking tiyay na to na nag-iisa na lamang na buhay, biglang isang araw, pumunta sa embassy sa Canada, nag-apply ng visa, lumabas agad ang visa, pumunta ng Canada, para bisitahin lang ang aking nanay na mayroon ng taning ang buhay. At ang sabi ko sa kanya, Auntie, Tita, ba't mo gagawin yan? Nag-iisa na lang ako pag namatay pa si mama mo. Gusto ko siyang dalawin. Hindi problema yung pamasahe at distansya. Sabi ko, hindi. Ang iniisip namin, matanda ka na at bumiyahe ng walang kasama. At naabutan niyang buhay ang aking ina. At hanggang sa siya'y bumalik sa Pilipinas, lumuluha. At dahil ang sabi niya ay napakalungkot pala kapag narating mo ang ganitong edad. Kaya, ito ang sinabi ni Moises sa verse 12. Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ang mensahe ko ay patungkol sa maikling buhay lamang. Maikli lang ang buhay natin. Paano natin ito gagamitin? Kay Moises, alam niyo si Moises ay naranasan niya ang maging prinsipe. Alam niyo ba yun? Dahil siya ay anak ng paraon. Siya ay simula sa bata, matandaan niyo yung kanyang kapatid,
nung binantayan si Moises, nilagay sa basket at inilagay doon sa ilog at natagpuan ng ah, anak na babae ng paraon at kinupkup si Moises. Paano siya naghirap at paano siya tumakas at tumakbo at naging pastol dahil siya ay nakapatay ng kawal ng mga Ehipsyo dahil nakita niyang sinasaktan ng kanyang mga kababayan. Pero siya ay lumaking mayaman. Siya ay prinsipe. Ngunit, ang kanyang hinihiling, turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Sa halip na kanyang dalangin ay, turuan mo ako yumaman. Bigyan mo ako ng, ano yung katulad nung nababasa ko o pagka ako'y nagbubukas ng online, ay mayroong pumapasok na meron daw training at pag-aaral, natuturuan mo yung brain waves na para kumita ng pera. Ang gulat ko, tuturuan mo yung brain waves para kumita ng pera. Palagi ko, bebenta na malaki yun dahil lahat ng tao gusto pera eh. Pero itong taong itong si Moises, naranasan niya ang kayamanan. Ngunit sa kanyang katandaan, ang kanyang dalangin, turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw, hindi para kumuha at magkaroon ng maraming pera, kundi parang aming mga puso ay magkaroon ng karunungan. Sa Proverbs, may sinasabing, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang totoong karunungan, ang sinasabi ng kawikaan, ay kung ikaw ay magkakaroon ng takot sa Diyos. Makikita natin na hanggang sa huling talata, naroong sinasabi ni Moises, manumbalik ka, Panginoon, hanggang kailan pa sa iyong mga lingkod ay mahabag ka. Makikita natin dito na ito ang panahon na talagang naroon ang pagdurusa ng bayang Israel. Kaya kung ito ay inilagay sa ika-4 na aklat o book 4 ng Psalms, ay ang nais ng compiler nito ay sariwain yung panalangin ni Moises sa ibang panahon ng mga Israelita nung sila'y bihag na tignan ninyo, ito ang panalangin ng ating propetang si Moises, na ang kanyang hiling ay magkaroon tayo ng pusong may karunungan. At naroon ang kanyang pagsisisi. Maring hindi nga natin nakikita, pero alam niya na kung bakit ang kanilang pamumuhay ay mahirap dahil sa galit ng Diyos. Sa verse 7, ang iyong galit sa amin ay tumupok at sa pamamagitan ng iyong galit kami ay nabagabag. Inilagay mo ang aming kasamaan sa iyong harapan, sa liwanag ng iyong mukha, ang lihim naming kasalanan. Mga kapatid, una, walang lihim na kasalanan sa Diyos. Kahit gaano kayo kagaling manglihim, lantad sa Diyos. Sa verse 9, sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas na gaya ng buntong hininga. Ang aming mga taon ay nagwawakas. Kasabay ng pagiging tao natin ay talagang, ang huling hininga natin ay talagang mahapdi, mahirap. Di ba? Lalo na pag ikaw ay napipigilan na ng hininga. Alam ni Moises kung bakit dumaraan sila ng ganitong pamumuhay dahil sa kasalanan. Ngunit, dumating ang liwanag ng mukha ng Diyos.
at pati ang lihim nilang kasalanan ay lantad sa Diyos. Kapag meron tayo nakitang taong namamatay, kung naunawaan natin ang Biblia, alam natin, dahil ito'y sa kasalanan, ang simula ng kamatayan ng tao ay dahil ang unang tao, ang ating unang magulang, ay nagkasala. At dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ang kamatayan sa lahat ng tao. Kaya't kapag tayo ay pumupunta sa mga burol, nawa, yan ay isang palaala ng ating pamumuhay. Mamamatay at mamamatay tayo. Walang pinipili. Alam niyo, si Moises ay namatay sa edad na 120 years old. Si Moises, nung siya ay namatay sa bundok ng Nebo, walang naglibing sa kanya. Pag binasa natin ang Deuteronomio 34, ang Diyos ang naglibing sa kanya. Hindi siya nakapasok sa Promised Land dahil hindi napigilan ni Moises ang kanyang init ng ulo. Ang sabi ng Diyos, salitain at magsalita ka doon sa bato para lumabas ang tubig. Sa init ng ulo ni Moises dahil sa mga pasaway niya, mga kababae, inampas niya yung tubig. At dahil dito, ang sabi ng Diyos, hindi ka makapasok sa Promised Land. Inakyat siya ng Diyos sa bundok ng Nebo, matatanaw mo ang Promised Land, pero hindi ka makakapasok. At doon namatay si Moses. At ang binabasa ko ang Deuteronomio 34, 120 years old, hindi nang hina. Hindi lumabo ang mata. Yun ang sabi sa Biblia. Siguro pwede pa siyang lagyan ng sinulit sa karayo. hindi humina ang mata. Ngunit, siya'y sumulat ng malungkot na awitin, ang Deuteronomy 32, na pinapaawit niya sa mga Israelita na tatalikod kayo sa Diyos. Tatalikod kayo sa Diyos. Kung kaya dito sa awit 90, sa mga nakakaunawa, sa mga naliliwanagan sa salita ng Diyos, ang maikling buhay natin sa mundong ito ay dapat na lalo tayo na pagpapatibay sa biyaya ng Diyos. Lalo tayong lumalago sa ating relasyon sa Diyos. Lalo tayong lumalalim sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. At kapag tayo ay nakakakitang namamatay, ay palaala na mga taong lalo na namatay na hindi nakaranas ng habag at biyaya ng Diyos, ay tayo mapalalahanan ng biyaya ng Diyos. Tayong mga ligtas, naway magkaroon tayo na nag-uumapaw na pasasalamat, salamat Diyos. Hindi kami ang humanap sa iyo. Hindi natin hinanap ang Diyos. Ang Diyos ang tumawag sa atin. Ang Diyos ang nagbago ng ating puso. Kung kaya't ang ating pananaw at pagkakilala sa Diyos ay nagbago. Kaya't dito ay makita natin ang pananaw ni Moises sa panahon. Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw. At kanyang inihahambing sa pangwalang hanggang Diyos. Alam niyo yung madalas nating narinig, sige, magpakasaya ka. Di ba? Minsan lang naman tayo mabubuhay. Hanggat masaya, hanggat kaya. Larga, todo. Kay Moises,
Huwag mo sayangin ang iyong maikling buhay dahil merong Diyos na hahatol sa iyo sa iyong mga gawa sa araw ng iyong kamatayan. At kapag mayroon tayong ganitong kaliwanagan, ay tulad ni Moises, ay naroon ang kanyang kahilingan at panalangin. At naroon ang kanyang takot. At dalangin na huwag maranasan ang galit ng Diyos sa kanyang buhay. Dalawang tao ang magkakaroon ng pananaw sa maikling buhay. Ang unang tao ay ang nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos. Dahil sa kanilang pagkaintindit maliwanag, maikli lamang ang buhay, si Apostol Pablo nagsabi, redeem the time. Redeeming your time. Gamitin mo ang iyong araw, ang iyong buhay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ikalawang uri ng tao, maikli lang ang buhay ko, magpakasaya na ako. Lahat ng saya at pagkakataon, gawin ko na. Anong bawal-bawal? Maikli lang ang buhay ko eh. Ngayon, ito ang tanong. Bakit may mga tao na ganun sila, ganun ang direksyon nila, na dahil maikli lamang ang buhay, gawin ko na ang gusto ko. Gawin ko na lahat ang masarap sa aking buhay. Alam niyo yung kasabihan? Kung ano yung bawal, yun ang masarap. Kaya daw ginagawa. Kasi yun ang bawal. Ngayon, bakit nagkakaroon ng ganitong paniniwala at pamumuhay ang mga taong walang takot sa Diyos? At sa halip, ang kanilang susundin ay ang kanilang sariling kagustuhan. Ito ay epekto ng kasalanan. Alam niyo ba, ginagawa ng kasalanan sa buhay ng isang tao? Pinamamanhid ng kasalanan o ang epekto ng kasalanan kapag ka ito ay lalong patuloy na ating ginagawa na pamumuhay sa kasalanan, nagiging manhid tayo. Kaya may mga tao, talamak ang paggawa ng kasamaan at kasalanan. Minsan sabihin natin, hindi ka ba kinukonsensya dati? Ngayon wala na may kalyo na Ito ang epekto ng kasalanan. Kung kaya't, hindi rin pumapasok sa kanilang isipan na maikli lang ang aking buhay. At kapag ako ay namatay, ako'y tatayo sa Diyos. At haharap at hahatulan niya. Ngunit, ang isang taong may tamang pananaw at may tamang karunungan, kaya itong dalangin ni Moises, turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. At ang pusong may karunungan ay magsisimula kung ang taong ito ay magkakaroon ng takot sa Diyos. At kapag ganito ang kaniyang pananaw, magiging maliwanag sa kanya na mayroong naghahatakan sa kanyang isipan, sa kanyang buhay. That there is the battle between ang kalooban ng Diyos, between the divine will and the human will. Laging nariyan yan. Minsan gusto natin pagbigyan yung ating dating pamumuhay. Minsan lang naman Alam ko naman, hindi ako mahahatak niyan, pero minsan lang naman. At minsan, sabihin, teka muna, hindi ito ang kalooban ng aking Panginoon. Kahapon sa Church Covenanting doon sa Rodriguez Rizal, isang Reformed Baptist na naman ang itinayo ng Panginoon.
ang mangangaral si Pastor Joseph Mangahas ng CRBC, ay sinabi niyang, sa buhay ng isang Kristiyano, napaka-importante ng disiplina. Alam mo kung bakit? Dahil kung minsan titignan mo sa isipan ng isang Kristiyano, boring. Kung titignan lang natin at a single glance, parang sa mababaw na pagtingin, boring. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Di ba, boring linggo-linggo mag-church? Tama ba? Kung pagbibigyan natin ang ating isang isipan, boring manalangin. Boring magbasa ng Biblia. Boring makinig ng mahabang sermon ni Pastor Diego. Pero, dapat, ayon sa pangangaral, ay meron tayong disiplina. At meron tayong disiplina na ang ating isipan ay ihubog natin hindi sa kaisipan ng tao, kundi sa kaisipan ng Diyos, na ang taong nagpapatuloy, and those people who abide in the Word of God, nagpapatuloy sa salita ng Diyos, sila ang mamumunga. At ito ang tunay na kagalakan. Hindi yung boring na araw, boring na Bible study, boring na preaching, boring na panalangin, at iba pang mga boring, kundi ito ay kagalakan. At kadalasan, ito ang nararanasan ng isang anak ng Diyos. Dadapuan siya ng kailangan maiba-iba naman ang aking gawain. At kinakailangan na gawin ko naman ang bagay na hindi boring. But this is the battle between the divine will and the human will. And this is always raging. Hanggat tayo may hininga sa mundong ito, ay hindi natatapos ang digmaan natin na sundin ang kalooban ng Diyos o tayo ituksuhin at pagbigyan ng dati nating ginagawa. At nakakalungkot kung minsan, maging sa mga anak ng Diyos, ang nagagawa ay hindi ang kalooban ng Diyos. At kauli-ulian ang sinabi ni Moises na makikita natin sa verse 16, mahayag nawa ang gawa mo sa iyong mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanilang mga anak. Sumaamin nawa ang biyaya ng Panginoon naming Diyos at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Nakita ba ninyo na ang prayer ni Moses ay ang magiging bunga at gawa ng kanilang mga kamay? Ang buhay namin ay maitatag at ito ay ayon sa biyaya ng Panginoon. At iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, itatag mo ang gawa ng aming mga kamay. Ang gawa ng aming mga kamay. Naway ayon sa inyong biyaya. Ito ang tao na nabuhay ng 120 years old. Ito ang taong nakita kung gaano katuso ang puso ng mga tao, ng kanyang kababayan, kahit sa nguso, mahal ka namin, Yahweh. Sasambahin ka namin, Yahweh. Susundin namin si Moises. Pero ito rin ang mga taong kapag nagutom at nagkaroon ng problema, ay sila ang unang-unang umaatake kay Moises. Si C.S. Lewis sa kanyang Weight of Glory ay meron siyang ginawang halimbawa ng isang batang paslit. Isang bata na tuwan-tuwang maglaro sa putikan. At sabi ng magulang, awat na, tama na. Tayo'y pupunta sa beach at tayo'y magbabakasyon.
Ayaw tumayo ng bata. Dahil para sa bata, yun ang kanyang enjoyment. Yung nasa putikan at gumagawa ng bahay, kubo, o ano pa mang mga ginagawa habang ang dumi niya. Hindi niya naunawaan kung gaano kaganda ang pupuntahan nilang beach. At kadalasan, ito ang sabi ni C.S. Lewis, maraming mga tao nasa putikan at hindi nila alam kung gaano kaganda ang panawagan ng Diyos na sila'y lumapit sa Diyos, na sila'y magpakumbaba sa Diyos, na pagsisihan nila ang kanilang kasalanan, aminin sa harapan ng Diyos. At kapag sila ay sumunod at lumapit sa Diyos, ay higit pa sa isang napakagandang beach ang kanilang mararanasan. Tingnan niyo mga kapatid. Kung minsan sa mga bata, ang bata ay mainipin. Para bang sa kanilang paglalakbay ay napakahaba. Pero napansin ba niyo tayong matatanda? June na pala ngayon. Di ba parang January lang nung isang araw. Tapos, magugulat tayo, December na. Wala ba kayo napansin? Ang mga bata ang mainipin. Para sa mga bata, yung siguro isang buwan, everlasting na yun. Mga matatanda, isang taon na pala ang dumaan. Kay bilis ng panahon. Ano ang ating ginagawa sa ating panahon? At ako'y magsasara dito sa nabasa ko na napakagandang basilika. At ito ay sa Milan. Ang tawag nila rito Dome de Milan o kaya yung Metropolitan Cathedral Basilica of the Nativity of Saint Mary. Ito yung tinatawag ng majestic cathedral sa Milan, Lombardy, Italy. Hindi ko napuntaan ito. Hanggang internet ko lang siya nakikita. Pero ito ay nagiging tourist spot. Nagulat ako, may entrance pala to pag pumasok ka rito sa simbahang ito. Dahil ito ay meron ding bubong na kapag ka ikaw ay naroon, matatanaw mo ang buong Milan o ang buong Italy. Mahal. Mahal yung entrance nung simbahan ng Katolikong yun. Pero pag tinignan nyo ang kasaysayan, ang sabi sa kasaysayan, the cathedral took nearly 6 centuries to complete. Nagsimula yung construction ng 1386 at yung final details ay natapos ng 1965. 6,000 years nang ito ay itinayo. Hindi naman nakapagtaka kung ba't ganun kaganda. Pero ito yung pumukaw ng aking pansin. Doon sa entrance ng simbahang ito ay mayroong 3 pintuan. Doon sa unang pintuan, hindi ko alam, kaliwa ata itong unang pintuan, ay mayroong nakaukit na mga rosas doon sa pintuan. At doon sa ilalim ng mga nakaukit na mga rosas ay nakalagay ang ganitong inscription: all that pleases is but for a moment. Lahat daw ng masarap, panandalian lang yan. Gumagawa ka ba ng sikretong kasalanan? Tandaan mo, panandalian lang yan. Over doon sa pangalawang doorway ay meron namang krus. At doon sa krus sa ilalim ay merong din nakasulat. Kung yung sinasabing, all that pleases is but for a moment. Dito naman sa kabila, doon sa ilalim ng krus ay nakasulat, all the troubles is but for a moment. Kung ikaw ay hirap na hirap sa buhay, tandaan mo, panandalian lang yan. Doon sa sentrong pintuan ng katedral ay may nakasulat. At ang sulat ay ganito: that
only is important, which is eternal. Ang mahalaga lamang ay ang buhay na walang hanggan. Pag tayo ay namatay, mabubulok ang ating laman. Pero meron tayong kaluluwa. Ang kaluluwang spirito natin ay hindi namamatay. Ito ang pupunta sa Diyos o ito ang pupunta sa impyerno. Kung kayo'y namumuhay ng palihim na kasalanan, pakinggan natin ang lahat ng saya, ang lahat ng sarap ay panandalian lamang. At kung kayo'y namumuhay sa kasalanan, anong inyong ipinagpapalit? At kung kayo'y mga anak ng Diyos, at dahil sa inyong pananampalataya, kayo'y inuusig, at kayo ay pinagtatawanan, tandaan natin, ang lahat ng yan ay panandalian rin. Ang mahalaga, kung ikaw ay anak ng Diyos, naroon ang katiyakan ng ating kaligtasan. Dalangin po tayo. Salamat po, Diyos, aming Ama, sa kabanatang 90 ng awit. Nawa, sa hindi pa mga mananampalataya, ito ay maging pangangaral na sila'y maakay sa inyong habag at biyaya. At dahil dito sila po ay magpahayag ng kanilang kasalanan sa inyo. Lumabas sa madilim na gawain. At laging maging maliwanag sa kanilang isipan. Nalalaman niyo ang lahat ng aming gawa. At sa amin ng mga anak ng Diyos, kung kami ay nasasaktan at nakikita namin kung gaano kasama ang mundong ito, at kung gaano kasama ang mga tao at wala nang paggalang sa inyo, makapagbigay po ng encouragement sa amin na ang buhay ng tao ay maikli lamang. At kung kami dumadaan ng mga persecutions, pag-uusig, pinagtatawanan, at kung mayroon kaming daladalang pasanin dahil maging ang aming mga mahal sa buhay ay lumalakad patungo sa kapahamakan. Tulad ni Moises, naroon ang kanyang dalangin, mahabag ka, Panginoon, mapawi ang inyong puot, dinggin ang aming panalangin, at magkaroon ito ng bunga at katugunan. Na huwag naming ipagpalit ang pangwalang hanggan sa panandalian lamang. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.